Gusto mo bang matuto ng Java programming? Well, subaybayan mo lamang ang ating series na Learn in 4 Minutes video, and I'm sure that you will learn a lot. Hello guys! Welcome back to my another Learn in 4 Minutes video. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tatlo: Declaration, Initialization, and Assigning Value. So, wala nang patumpik-tumpik pa, and let's get this thing begin. Okay! So kung matatandaan nyo guys, sinadaanan na natin ng data types at ang variable tutorial noong mga last video natin. Ngayon, pag-aaralan natin ang declaration, initialization, at ang assigning value. Dahil itong tatlong to, ang isa sa mga pamamaraan na ginagawa natin para makabuo ng isang variable. At napaka-importante na malaman natin ito guys. So, tayo ay mag-code na guys, no? So, kagaya ng lagi natin ginagawa, tayo ay gagawa ng public class natin. At ang file name natin is main.java. So, yun ang gagamitin nating exact word dito sa ating class. And then, curly braces. Sa loob ng curly braces, ang ating method. Public, static, void, main, string, box bracket, and arg. Curly brace. Sa loob nito, guys, ating block of code. Okay, guys, no? So, alamin na natin kung paano nga ba gumagana ang declaration, ang initialization, at ang assign. Okay? So, ano ba ang declaration? Declaration, it is declaring data types and variable name. So, kagaya ng ginagawa natin, choose tayo ng data types. Anong data types yan? Sabihin natin number yung gagamitin natin, so integer. And then anong variable name ang ilalagay mo? Sagot. Ganyan guys ang declaration. Sabihin, nag-declare ka ng variable. Ang tawag na dito guys is variable sagot. Okay? Kasi ito yung variable name niya. So yung declaration na tinatawag natin. Ngayon, ano naman ang initialization? Siyempre guys, nakuha to. Initialization, ito yung declaring ka and meron pa siyang value which is yung complete. Okay? So, sabi dito, declaring data types and assigning value. So paano yun? Ito yan. Integer, data types natin. Pili tayo ng data type, variable name natin. And then, lalagay tayo ng value niya na 19. Okay. So, ang tawag na dito guys is initialization. Ibig sabihin, nag-declare ka ng variable at hindi lang declare ang ginawa mo, kundi naglagay ka rin ng value niya. Ngayon, ano naman ang assign value? Okay? So, ang assigning value guys, no? Kapag ang isang variable is walang value, kumbaga nag-declare ka lang dito, sabihin natin integer number. Ayan guys, no? So, walang value itong number. Declared lang siya, na-declared lang si number. So, dito na papasok guys yung assigning para mabigyan mo ng value yung variable na walang value. So, paano ang gagawin mo? Tatawagin mo lang variable name, okay? So, tatawagin mo si number, and then equals, anong value ang gusto mong ilagay sa kanya? Sabihin natin 20, and semicolon. So, ibig sabihin, nabigyan mo na ng value si number. So, kaganina wala siyang value, ngayon meron na. Ang tawag dito guys is assigning value. So, ganun lang yan kadali guys, no? Okay, so gusto kong i-take note nyo guys, no, na kapag mag-a-assign ng value ka na, wala ka ng declaration na ginagawa dyan. Bawal ka nang maglagay ulit ng data types dyan guys, no, kasi nga, na-declare na yan. Gumagana lang yung assigning kapag ang isang variable is na-declare. So since si number is na-declare na, mayroon na siyang data types na integer, bawal ka nang maglagay dito ng integer or any data types dyan. Tatawagin mo lang talaga yung na-declare na variable at bibigyan mo siya ng value. Kasi guys, kapag gumawa ka pa dito ng another data type, mag-error na yan. And then, gusto ko rin i-take note nyo guys na bawal lang paulit-ulit na same variable name. Kung meron ka ng variable name dito na sagot, tapos gumawa ka pa ulit, nag-declare ka ulit, tapos parehas lang din yung variable name niya, mag-error din yan. So, dito guys, so, palitan na lang natin to, sabihin natin age. O, ganyan. Yan. So, dapat hindi parehas yung mga variable name na ginagawa nyo. Bawal yon guys, no? Okay guys, so para ma-apply na natin ng mga pinag-aaralan natin, gumawa tayo dito ng outputting, okay? So pag ilalagay natin dito si sagot, tapos niran natin yan, walang lalabas kasi wala pang value. Dineclare pa lang si sagot. Pwede mo siyang ilagay dahil dineclare siya, pero wala namang lalabas kasi wala siyang value. So anong gagawin natin guys? Ay dilagyan natin ng value si sagot. Okay, so sagot equivalent to 19. So pag pinrint natin to, niran natin to, ang lalabas na dyan guys, no? Ay 19. Okay, ngayon naman. Okay, so gumawa din tayo dito ng initialization. Okay, so integer, mayroon na siyang declaration, mayroon na rin siyang value. So kapag niran natin yan, automatic hindi ka magkakaroon ng error kasi kompleto yan. So kumbaga, ang initialization is complete package. So yun lang guys, see you on my next video. Again, sana may natutunan kayo. Ang next topic natin ay ang comments at ang input. So sana supportan nyo ako. Maraming po salamat. Goodbye.